tang sa kanya. Actually hindi niya namagot punto per punto kasi pero nasagot niya po, naliwanagan po tayo sa kasagutan nito ni Congressman Pulong Duterte. Yan po ang pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam niyo po, background muna tayo, no? Para po ikaw ay ma-qualify bilang star witness, no? Sa mga napapanood natin, may qualification po yung pagiging star witness eh. Sa korte, nanonood kasi tayo, madalas tayo nakakanood niyan, yung mga television serye tungkol diyan sa mga korte-korte, no? Tapos maraming pelikula tayong napapanood. Pag mga star witness, talagang star witness ka. Kaya ka star witness, marami kang alam. Marami kang alam. Alam mo yung kumbaga player ka ron, no? Ikaw yung mismong kasama ka ron sa talagang mga main player ka. Kung hindi ka man main player, siyempre, pag sobra naman yung pagiging main player mo, halimbawa, ikaw na yung utak, hindi ka rin pwede star witness kasi ikaw na yung pangunahing pinapinuno ng o yung pinakamalaking mastermind ka eh, 'di ba? Hindi ka pwede magi-star witness kung mastermind ka, ikaw yung pinakapinuno. Kung ang pinag-uusapan natin ay yung mga anong tawag diyan? Yung mga criminal syndicate, no? Kung ikaw yung head, hindi ka pwede. Pag nanonood kayo ng mga Godfather, 'di ba? Yung sa Godfather 2, may star witness doon na siya talaga, isa siya sa mga kumbaga mga general ni Michael Corleone. Yun ang mga star witness. Okay. Ang problema, ito po, ganyan din po sa mga hearing, no? Magbigay po tayo ng mga halimbawa, no, sa mga hearing. Halimbawa po, ito pong yung hearing po kay Laila de Lima. Kaya po naniwala tayong lahat o mga 90% main accused. Yan, 90% naniniwala nung nasaksihan natin. Mahirap na pumburahin yun eh. Nasaksihan namin sa Kongreso na yung mga main witnesses against de Lima talagang may ugnayan sa kanya. Driver niya, driver lover niya, slash, no? Sila Dayan, sila Junel, no? Tapos mga nakakasama niya sa loob ng Bilibid. Meron talagang direktang ugnayan, no? Kay de Lima, yung mga nagsasabi ng mga ginawa niya. So, credible ba as star witness? Hindi nga sila star witness eh. Witness, credible ba sila as witness? Credible silang witness. Kasi mismong si Laila de Lima nagpapatunay na driver niya si Dayan. Driver lover niya si Dayan. 'Di ba? Dahil tinagurian iyan yung sinabi niya na frailties of a woman, no? Yung umamin siya na may relasyon siya sa isang mayroong asawa. Frailties of a woman ang sabi niya riyan. Kaya ganun po yung mga witness before. Meron pa yung kay Napoles. Minsan parang pamangkin niya si ano eh. Lobat. Pamangkin niya yung star witness si Louie. Tapos ang sinasabi ni Louie, talagang kasama siya. Ang ginagawa niya, siya yung mga pumipirma. Nagke-create sila ng mga peking NGOs.
So may kredibilidad kasi kasama talaga siya sa operasyon, no? Kasama talaga siya sa operasyon ni Napoles. 'Yun yung mga credible. Si ano pa, yung isa pa si Anthony Lazada, naalala nyo? Losada pala, Lazada. Anthony Losada. Naroon siya. Nakikipag-golf, di ba? Habang may transaksyon, yun pong yung sinasabi na CTE deal, naroon talaga si Losada. Kumbaga, malaking parte siya nung deal na yun. Kaya very credible sila kasi naroon sila. Naroon sila mismo. Ang dami po niyan eh. Nasubaybayan po natin yan. Meron pa yung mga sila Rosebud. Marami po sumikat na star witness eh. Mga Rosebud, etc. etc. Okay. Ngayon, eto po, hindi ko po na aaminin ko po sa inyo, hindi ko po napanood kasi habang nagaganyan, nasa ano tayo eh, naka-live ako eh. Hintayin ko na lang kako yung briefing, ganun din yan, sila Jessica Alparo, di ba? Kilala sila star witness kasi nasaksihan nila yung binibintang nilang krimen. Kasama sila nung mga pinagbibintangan nila, kakilala. Kasakas tropa o basta naroon sila sa binibintang nilang krimen, naroon sila, kakilala sila ng mga tao, etc. Okay. Basic yun eh. Para ka matawag na star witness. No? Kaya nga yung sinabi ko lang diyan. Ngayon, ito po yung mga sitwasyon before tong lumabas tong star witness. Again, pinipilit po kasi nila ang lalaki po ng issue na binabato, no? Ang lalaki ng binabatong issue sa kasalukuyang gobyerno. Yung kapalpakan mula SONA, hindi na po mabubura sa atin yun eh. Pinagmalaki yung 5,500 na flood control projects, tapos biglang bumaha. Talagang ano yun, fact check ni Karina, no? Ano yan, talagang stalemate, kumbaga wala na kayong pwedeng isagot pa dyan. So, kada nagpapaliwanag sila, lalong lumalala yung problema hanggang matuklasan natin. Nagbabudget sila ng 1.4 billion a day, wala naman palang malaking proyekto ng flood control. Kaya talagang uulit at babaha pa rin. Ikalawa, lumantad si Cathy Binag, na hanggang ngayon, dehin bokeke sila. Yan yung mga talagang pwedeng mapagkakatiwalaan kasi kasama ko yung mga yan. Kakilala natin yung mga Florendo. Wala pa nagdi-deny na si Cathy ay hindi totoo yung sinasabi niya na karelasyon siya. So meron pong pinagmumulan yung yung pag nagwi-witness ka. Naroon ako eh. 10 beses ko nakita. 10 beses ako nakaranas ng sesyon. Yung pong mga ganun, mga credible yun. Kasi hanggang ngayon, di mapabulaanan. Okay, yan po yung, tapos yung video, yung mga sinasabi nila na sasampahan ng kaso, meski yung mga nagpakalat. Yung shinare mo ba, sasampahan. Ngayon, biglang sinabi na authentic. Di ba? Napapahiya po sila kada moves nila kasi ang bilis nila magsabi. Deepfake yan. Tapos may nag-authenticate na hindi siya deepfake. Yan po yung issues of the day. At ang pinakamalupit sa lahat, yung pinakapatok na issue. Pero, paano po nila sinasagot yan? Yung mga lumang akusasyon ng AJK, gusto nila makasyak eh. Mga mamamatay tao pala yung mga Duterte. Kala nila masasyak yung, mamamatay tao ba? Kampanya pa lang po, sinasabi na po ni Tatay Digong. No? Kampanya pa lang po sinasabi, kayong mga adik, kayong mga drogista, kayong mga drug lord at mga pusher, pag ako nanalo, papatayin ko kayo. Kaya po natuwa yung mga tao kasi may mga namamatay. Katok-katok lang po, no? Hindi po, parang masakit
Hindi niyo po ba naisip na habang sinasabi ni Duterte yan, kaya siya nanalo? Tapos lalo siyang sumikat kasi napangatawanan niya yung mga sinabi niya. No? Yun po yun eh. Ngayon, dito po, sa sitwasyon na to, kitang-kita na natin, no? Nalantad na po sila yung ginagawa po ni... Ano ba shocking dyan sa mga tao? Sabi nga ng mga tao, sana ibalik yung war on drugs eh. Dahil lumalaganap na naman po yung sinasabi nila, ang ganda ng epekto ng bloodless. Maganda epekto kanino? Maganda epekto sa mga tao? Lahat po ng nagsasabi, ini-interview ng mga vlogger na nasa kalye, no? Nagsasurvey lahat. Lahat nagsasabi, bumalik na naman, bumalik na naman. Kahit kayo, mga kapamilya nyo. Okay, ang point ko lang dito, hindi na iba yung mga binibintang nila, rehearse, pogo, pogo, pogo. Nalalantad na sa tao na, teka muna, ang dami ng kapalpakan na. West Philippine Sea, pogo, lahat. Hindi malutas, ibibintang nyo sa Duterte. Ayaw na ng mga taong makinig. Nung una, yung una nilang pinagbintangan si BP Sara na 125, talaga aminin natin, no? Talagang nagkaroon siya ng shock yung epekto ng, kasi ang tingin sa mga Duterte talagang hindi pero nung na-realize nila na yung 125 ay wala namang bintang, yung 125, tama yung sinabi ni Kati Binag, di ba? Hindi importante na mapatunayan nila binibintang. Si Kati Binag ba nagsabi nun? Parang si Kati Binag. Hindi importante dito sa gobyernong ito na mapatunayan nila yung binibintang sa'yo. Ang importante, mapagbintangan ka. Kaya bintang lang po ang importante. No? Ma-realize nyo po na yung mga sinasabi, tama eh. Hindi naman kinakailangan nila na mapatunayan yung binibintang. Ano ba bintang sa 125? Na mayroong confidential fund na 125? Ano po ang kabintang-bintang doon? Ano po ang masama doon? Hiningi nga yun. Actually, 250 yun eh. Ang binigay, 125 lang. Hiningi yun ni Sara Duterte. Binigay naman ng Pangulo. Natural, gagastusin mo yun dahil pag hindi mo ginastos yun, doon kami problema. Bakit ka nanghingi? Hindi mo naman pala kagagastusin. Ganun po yun eh. No? Ganun po sa gobyerno eh. Nanghingi ka, ang problema po sa gobyerno, pag nanghingi ka ng budget at hindi mo ginastos. Hindi po pwede sa gobyerno pahingi ng budget, itatabi ko muna. Hindi po yun. Sino lang po may gawa nun? Yung mong nanghingi ng budget sa Maharlika, nakatenga lang. Nanghingi ng budget sa PhilHealth, itetenga lang sa mga unprogram. Okay, balik po tayo rito. Yan po, sa totoo lang, mas lalong nagiging tama yun eh. Pagbintangan nyo lang, hindi importante na mapatunayan nating tama o yung binibintang natin. Ang importante, may nagbibintang. Actually, wala namang bintang doon sa 125. Wala rin bintang sa 51 billion. DPWH na budget yun eh. Tanong nyo sa DPWH kung may pinagawa sila sa Davao. Kung wala silang pinagawa, bakit wala kayong pinagawa? Pumunta kayo sa Davao, ang dami nagawa eh. Okay. Ang point ko lang, hindi na po umuubra sa tao na kada may issue ang BBM, binomba tayo sa West Philippine Sea, binutas yung ano natin. Teka muna, nakasanayan yung pagbintangan yung mga Duterte, kayo na nga pala nakaupo. Lahat yan, problema nyo na. Problema sa Pogong in 2024, problema nyo yan, hindi na ni Duterte yan. Bakit may ganyan bang issue nung panahon ni Duterte? Wala naman eh. Ibig sabihin, kaya ni Duterte kontrolin yung Pogo noon. Ngayon nyo hindi kaya, no? Nabigay lang pong halimbawa, Ma'am Ruth. I-search nyo na lang po si Alparo. Hindi po natin issue si Alparo. May pasok sila ngayon. Sige, pasok lang kayo dyan mga troll.
Okay lang yan. Himas kaagad, Reyes. So, ang point lang dito, okay lang sa kanila yan, pagbintangan nyo lang. Hindi na po kailangan na, hindi na umuubra eh. Kaya kinakailangan nila yung mas shocking. Ito po, mas shocking sa tingin nila. Okay, ano ba yung bintang? Tignan nyo po hindi po natin kinakailangan maging abogado. Ano po yung nilatag natin? Pag star witness ka, very basic, dapat pag star witness ka, no? Ang kinakailangan po, kilala mo man lang yung kumbaga kung may inaakusahan ka, kaya ka nga star witness eh. Kakilala mo man lang yung inaakusahan mo, di ba? Okay. O kaya narinig mo mismo. Ito po ang sabi niya, no? Dito pa lang dapat ano siya hindi na kapani-paniwala. Ito po ang sabi, pamagat, GMA News, ex-customs officer, I was told lang. Ano po ibig sabihin I was told? May nagsabi lang sa iyo. Ang gawin niyo pong witness, yung nagsabi sa kanya. I was told Paulo Duterte, Manscarpio, Yang-owned Shabu shipment. Tingnan nyo, GMA, no? Ang balita ninyo, inaamin ninyo na may nagsabi lang kay Guban. No? Sige, basahin natin mula para mas kapanipaniwala yung Tagalog. Ito raw ang sinabi kay Guban. Huwag ka matakot kasi sila Manscarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. May nagsabi lang sa kanya. Ha? Pag may nagsabi sa iyo, okay na ba 'yon? Opo, ayan nyo na po. Wala tayong magagawa kung blurry tayo. Okay. Ibig sabihin, isa pa pala. Ang pumutok pa ngayon pala, very popular. Hindi po ikaw yung sumunod sa iyo, ma'am. May sumunod sa iyo yung nagsabi, hawak Reyes, Himas Reyes. Hindi po ikaw. Ang sabi ko po sa inyo, i-search nyo na lang po si Jessica Alparo kasi hindi po siya topic. Nabanggit ko lang pong isa sa mga pinakasikat na star witness. Kaya searchable po siya. Yung sinabi ko pong troll, yung Himas Reyes na si Duterte. Okay? Nagkataon lang na magkasunod kayo. Okay, ang sikat na sikat po ngayon, ngayong panahon, gustong-gusto ng mga tao, yun pong bill ni Pulong Duterte na hair follicle test para sa mga elected, including the president. Yan yun eh. Pag merong issue, binabakbakan nila yung mga Duterte. Nililihis po nila. Di ba? Kailan po naganap tong mga bagay na to? Yan sunod-sunod na issue na merong lumantad si Kati Binay, palpak sila dyan sa baha, palpak sa baha, Kati Binay plus si Pulong. Plus yung palpak din sila sa pagbibintang na deepfake yung nilabas na video. Okay. So, kalat na ngayon, no? Yung hindi nyo pagkibo ng presidente, etc. Hindi po yan mapapabulaanan yung mabinibintang. Sabi nga ni Binag, sabi nga po ni Baste, simple lang naman, no? Alam kong dinoktor nyo yung mga kunwari nakahawak ako ng cocaine. Di magpa-drug test tayo, Mr. President. Isama mo yung mga anak mo. Sabay-sabay tayo. Ang dami na naghamon sa kanya. Yung buong Duterte family, hinahamon na si Pangulong Marcos magpa-drug test. Dehin Bokiki lang. Total, ilalabas nila tong star witness nila si Guban. Okay, ano po ba yung sinabi ni Guban? Huwag kang matakot kasi sila Manscarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yun. So may nagsabi lang sa kanya. Alam niya ba na sila ang alam niya ba? Meron ba siyang personal na pagkakaalam? Hindi po ako abogado Ipinagpapauna ko po. Pero lahat po ng abogado, napakasimple po ng sasabihin.
Kung meron pong meron pong isang congressman na hindi baw lang ng baw, tatanungin lang po yan, di ba? Sasabihin lang sa kanya, kilala mo ba personal si Paulo Duterte, si Mascarpio? Nakita mo na ba sila? Nagkakausap ba kayo? Paano ka naniwala na kanila yan? Eto bang tao na to na nagsabi sa'yo, hindi niya nga mapangalanan. Kung meron pa pong star witness kaysa kay Guban, eto pa. Etong nagsabi sa kanya, yan yung iharap niyo. Sino yung nagsabi? Paano niya nasabi? Di ba? O meron pa, sinundan pa raw siya. Wag mong sasabihin ang mga pangalan ni Mans Castro, Paulo Duterte, at saka Michael Yang. Kung hindi, may mangyayari sa'yo. Tindi, no? Parang kung ikaw ay parte ng sindikato, malamang malaking sindikato yan. No need na pagsabihan ka. Di ba? Bakit po kinakailangan niyang sabihin yun? Para kasi nakarecord yun. Yun po yung pagkakaiba. Pero tignan ninyo, nanonood lang tayo ng mga wala na po yan. Hindi ka po pagsasabihan na, alam niyo yung pagsasabihan ka ba? Susundan ka sa bilangguan, sasabihin, wag mo sasabihin itong mga pangalan na ito. Pwede siguro, pinapaalala, huwag kang kakanta. Yun lang. Pero specific, sabi ko, ano ba to? Yung parang cartoons ba itong pinanonood natin? Malaking to malaking sindikato, ang daming droga raw eh. Kung malaking sindikato, ang daming droga, hindi po ganyan yung galaw, laking sindikato na sundan yun. Baka ikanta ko niya. Sundan yun. Pagsabihan nyo na i-specify nyo yung 3 pangalan na wag na. Tindi, di ba? Okay. Pero, Badong, pananaw mo lang yan eh. Hindi ko po ito pananaw. Ito po ang Blue Ribbon. Si Gordon po, tandaan nyo, hindi po yung kakampi ni Duterte. Si Blue Ribbon. Si Gordon po ang may ng Blue. Ano po yung sabi ng Blue Ribbon Committee ng Senate? I am ordering this man to be placed on the custody of the Senate for whatever purpose, wherever he will be assigned, preferably in Pasay City Jail, until he apologizes for lying in the Senate. So ito po ay napatunayan sa Senado Blue Ribbon Committee na nagsisinungaling. Kasi sa Senado, pati po yung mga witness, kawawa mga witness doon eh. Nasaksihan natin yan, di ba? Pag mga witness doon, kinakailangan magsasabi ka ng, pag hindi ka nagsabi ng totoo, talagang madudurog ka eh. Blue Ribbon Committee po noong 2018. Correct po. No? Madudurog ka pagka nagsisinungaling ka eh. Kasi uusisain yung pagkatao mo eh. Pag nagsasabi ka nga ng totoo sa Senado, putya, maaano ka pa rin, totoo pa ba yung sinasabi ko? Ganon sila kalupit pag mag-scrutinize eh. Di ba? Okay. Napatunayan, no? Malapit na napatunayan na po yan na ito po ay hindi convicted ang tawag, anong tawag doon, napatunayan na siya na siya po ay na-contempt na po siya at napatunayan na siya po ay nagsisinungaling. Ngayon, palagay nyo nang hindi nagsisinungaling ngayon. Kasi yan yung sinasabi nila eh. Kaya naman nagsinungaling yan nun dahil ayaw niyang idiin yung Duterte. Ngayon, pwede na. Parang si Dilima. Di ba? Ganun yung sabi nila eh. Noon, nagsisinungaling yung mga witness niya. Ngayon, hindi na nagsisinungaling. Kasi wala na eh. No? Noon, nagsisinungaling. Sir, ano yung contempt? Contempt, ikaw ay kinontempt. Search nyo na lang po. Alam nyo na yung ibig sabihin ng contempt eh, di ba? Ikaw ay pinakulong. Hindi. Iba, ang okay, ulitin natin. Ang sinasabi ko po,
contempt po siya sa Senado. Kaugnayan dun sa kaugnayan po dun sa kaso na na-contempt siya dun sa Senado. Kinontempt siya dahil nagsisinungaling. Tapos kinasuhan na siya, yun, kaya siya nakakulong. Okay, malinaw doon ha. Kinontempt nagsisinungaling. Ang point ko lang, may record na tong tao na to, may track record na ng pagsisinungaling. Yun yung point ko. Kagaya mo, kapag ka-contract ko, di ako ma-contempt sa'yo, hindi ko intindihan. Yung contempt po, mga senador at congressman lang yan. At saka korte. Wala po akong kinalaman. Tatanggalin lang kita. Pwede lang talaga. Okay na, mamaya, bubunosan ko kayo sa contempt. Madali lang po yan. Mawawala lang po tot ko. Okay. So, ibig sabihin, napatunayan. Ito na lang po. No? Ito na lang po. Huwag na po tayo magtalo-talo muna dyan. Napatunayan na nagsisinungaling siya sa Senado. Ang tanong, ngayon ba nagsasabi na siya ng totoo? Okay, palagay na natin nagsasabi siya ng totoo. Ano ba kaugnayan niya kay Mans Castro, kay Duterte, at saka kay Michael Yang? Kung kayo po ay kukuha ng witness, no? Para mag-stand sa court. Kasi pag sinabi kasi rito, eto po may star witness kami. Star witness ba yan? Sige, ano sinabi niyan? Huwag kang matakot kasi sila Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari nito. Ano lang sasabihin ng korte? Hearsay po yan. May nagsabi lang sa kanya, hindi siya mismo yung may alam. Okay. Kaya po pag dapat ikaw personally ang may alam. Hindi ka qualified na maging witness o star witness kung narinig mo lang sa kanya. Di yung gawing yung witness, yung nagsabi sa kanya, mukhang may alam yun. Okay? Pati raw sa lower house, na contempt na rin siya. Okay, tanyo, kayo nga, kinontempt nyo na. Tapos ngayon, biglang maniniwala kayo. Kahit naman maging kapanipaniwala siya ngayon, nagsabi man siya ng totoo, ano ba yung sinabi niya? Ano ba yung sinabi niyang totoo? Ang sinabi niyang totoo, sabi raw, ay ang may-ari niyan, may nagsabi sa kanya. So, wala rin po yun. Kumbaga sa korte, hearsay po ang tawag doon. Pag hindi mo alam, may nagsabi lang sa'yo, di kunin yung witness yung nagsabi sa kanya, mukhang yun ang may alam. Di ba? Bakit yan? Sinabi yan lang pala yan. Yun po yun. Ganun po yun sa sa mga pagwe-witness. Batay sa mga napapanood natin. Okay, pero mas maganda po yung sagot ni Pulong Duterte. Ito po ang sagot ni Pulong Duterte. Statement of Representative Paulo Z. Duterte. Hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi niya rin ako kilala. Wala kaming anumang transaksyon o ugnayan kaya walang rason na siya ay pagbabantaan kung babanggitin man niya ang yun daw, di ba? Kasi wag mong babanggitin. Doon pa lang magduda na kayo. Nasentensyahan po siya. Hindi lang po siya na-contempt, nasentensyahan. Kaya po siya nakakulong, si Guban. Okay, tuloy natin. Importante po yun. Paano ka magiging star witness sa tao? No? Kung hindi mo naman kilala. Okay na po yun. Ang point ko lang po, mga kapatid, wag nyo pong lituhin yung sarili nyo. Hindi ko po siya inaabsuelto. Sabi ko yan. Kung hindi ko man nasabi, ang sinasabi ko lang po, napatunayan na yan na nagsisinungaling. Kaya na-contempt na po yan. Binasa ko po sa inyo yung patunay na nagsisinungaling siya. Ulitin ko lang po I'm ordering this man to be placed in custody of Senate for whatever purpose wherever he will, preferably in Pasay City until he apologizes for lying in the Senate. So napatunayan na po ng Senate na yan po ay nagsisinungaling. Yun lang po yung point ko. Okay? Okay na, Tyron.
Sige. So, sabi naman ni Pulong, hindi ko kakilala yung tao na yan. At tinitiyak ko na hindi niya rin ako kilala. Wala kami naging transaksyon. Kahit na anumang transaksyon o ugnayan. Malinaw na po yun. Di tanungin niyo uli. Na-meet mo na ba si Paulo Duterte? Hindi pa po. O nung klaseng witness ka na sasabihin, naniwala ka agad na nagpapalusot sila taga-custom siya Huwag mo nang i-check yan kasi kay Paulo Duterte yan. Kada ba may magsasabi sa'yo, maliban na lang kung ganun ang transaction dyan sa custom. Kasi buong custom yung pinapahiya ni ni Jimmy Guban. Akala niya, ididiin niya lang ngayon sila Pulong. Pero buong yan. Ibig sabihin pala, sa custom, pag sinabi lang kahit walang ebidensya na kay Pulong yan, maniniwala na sila. Okay. Yan yung sinasabi natin na una, credible ba? Sino pong congressman yung may hawak kay 'di ba? Paano niyo nakuha yan na witness kung ganyan lang yung credibility? Ang dinidiin niya hindi niya pa po na nakakatransaksyon. Wala pa po siyang wala pa po silang pagkikita, hindi pa sila nakikitang personal. Diyan po dapat lumalabas, sabi, hindi kayo nagkikitang personal. Di magpakita kayo ng ebidensya na meron silang mga transaksyon. Ano yung mga transaksyon na yun? No? Ganun. Okay. Nais ko pong ipaalala sa taong bayan. Ito po kay Pulong Duterte na rin. No? Ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at may kredibilidad. Yun ang kahulugan ng star witness. Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay na-contempt na ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basehan ng kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya, di ko po alam kung bakit bigla siyang naging star witness dito. Nais ko din po sanang makita ang kanyang sinumpaang salaysay upang mapag-aralan din namin ng abogado ko. Yan po ang statement ni Pulong Duterte. So ano po yung maliwanag dito? Nagke-create po sila ng star witness na hindi po credible. Nagke-create sila ng star witness na hindi man lang kilala. Miski siya aminado, hindi naman niya kilala personal itong mga to. Paano mo ididiin, sasabihin na involved? Yan lang po ba yung inyong masosorpresa ang lahat na involved ang mga Duterte sa droga? Sinabi lang sa kanya na yung palulusutin nila ay kay Pulong Duterte, kay Mans Castro. Lahat po ng abogado, kaya nga kinakantyawan ko si Barry Gutierrez. Di ba abogado ka? Naniniwala ka sa witness? Wala pong abogado na, kahit po yung abogado na pro Marcos na, no? Hindi po walang kredibilidad. Ganun lang po 'yun. Wala po siyang kredibilidad. Okay? Okay. So ngayon, still ang mga tao ngayon narito na mahirap pala nababasa mo lahat. Ang dami yung impormasyon na gusto kong sabihin. Kung sino-sino mga tao, nalilito rin ako pinagpapalagay ko na lang na masyado kayong involved dito, no? Ang daming impormasyon, hindi ko po kayang i-digest yan ng biglaan. Mamaya po sa question and answer na lang. I-reserve niyo po. Hindi po ako magpapalito. Okay. So, actual. Gaano po ka-actual yung problema ang binabato natin? Actual po kasi yung problema ng kahirapan. Actual po yung problema ng mataas ng presyo ng bilihin. Pero paano po nila sinasagot yan?
binawasan lang po nila yung presyo ng para ka maging hindi ka na mahirap, no? Ang mahirap po rito sa gobyerno natin, akala nila malulutas nila yung mga suliranin sa pamamagitan lang ng propaganda. Propaganda lahat eh. It's a battle of propaganda. Nagbibintang, actually hindi nagbibintang eh. Nag-aakusa. Inaakusahan ng ng mga Duterte supporter sa pangungunan nila Maharlika, no? Nila Tatay Digong din mismo, 'di ba? Nag-akusa siya na bangag sa kanya natin una na rin. Tapos yan sumulpot sila Maharlika. May mga witness. Buti pa si Maharlika, credible yung witness eh. 'Di ba? Si Kati Binag. Kasama siya. Hindi po maidi-deny na kakilala siya. Yun po yung dapat ganun man lang yung witness, no? Basahin din nga pala natin yung mga sinabi ng iba. Nung ibang sinabi na dinadawit. Ito po, katulad po nito. Si Yusek, Yusek pala to ngayon. 2024. Si Yusek Paul Cheres, ito po sinabi, I don't personally know nor I ever met even up to now any of the Dutertes, Attorney Manscarpio or Michael Yang. I also never had any personal or professional dealings with Mr. Guban. While I was covering the custom bit, although the things I've been hearing about him at the waterfront are all unsavory. Time and again, Guban has been proven to be an inveterate liar. So, yung isa sa dinadawit niya, pinagbibintangan din siya nagsisinungaling. Si Benny Antiporda, naalala ko to, ito yung tagapagtanggol ng anong tawag diyan? Dinadawit din pala, no? Tagapagtanggol to ng Dolomite. Walang connection. That's why nagtataka ko bakit ganyan ginagawa sa akin. We all know na nakakulong nga siya at gusto niyang masave siya roon sa pagkakakulong niya. Tignan nyo. Kaya mahirap po maging witness yung nakakulong. Pag hinalaan kagad. That's why, pag mga nakakulong, hindi naman po, no, may mga mabubuti namang tao dyan sa mga nakakulong. Hindi naman po lahat ng nakakulong masasamang tao. No? That's why hindi po sila katiwa-tiwala eh. No? Hindi sila katiwa-tiwala pagdating dito sa sa may bilang mga witness. Tuloy natin. We all know na nakakulong nga siya at gusto niyang mai-save siya ron sa pagkakakulong niya. Gawan niya ng paraan na tama. Huwag na siyang mandamay ng taong walang kasalanan. Okay, so again, tinututulan na naman na etong si Guban. Madali po yan eh. No? Madali naman po. Kung sana may congressman na magtanong, no? Simple lang kung congressman, no? Tatanong mo lang, kakilala mo ba si Manscarpio, si Pulong Duterte? Nagkita na ba man lang kayo niyan? Kasi pinagbibintangan mo sila na yan, kung yan lang po yung pinakamalaking yung bato sa Duterte, no, may witness kayo na hindi niya man lang kakilala personal, wala man lang sinasabi na sila ay nagkasama. Kasi lahat ng witness, eto malinaw po sa akin to eh. Tandang-tanda ko lahat ng witness laban kay De Lima. Meron talaga sila eh. Yung witness po na nagko-concert, bakit hindi ka maniniwala kay sino na nga yung nagko-concert sa Bilibid? Yung karibal nung namatay na si Sebastian, sino na nga yung nagko-concert nun? Kilala niyo yan eh. Yun, di ba? Bakit hindi ka maniniwala? Si Colango. Bakit hindi ka maniniwala? Nakakapag-concert. Ikaw yung
Department of Justice. Kaya si Dilima, mahirap na mabura sa atin yun kasi nasaksihan natin sa TV. Na ano natin yun nasaksihan natin yung mga witness against sa kanya. Tapos etong sinasabi na witness na bumaliktad, hindi natin nasaksihan, hindi sa TV. Doon lang sila sa korte. Kaya nakatatak sa atin yun. Paano napakawalan yun? Di ba? Mas kapani-paniwala po yun eh. May mga picture, may mga video pa nga. Totoo naman si Colango, naglalabas pa siya ng mga CD noon, no? Uso pa yung CD. Nakakapaglabas pa ng CD, may mga album pa. Yun ang katiwa-tiwala. Talagang meron silang yun ang mga witness na nangyayari. Ito naman po, sinabi lang sa kanya kay Pulong yan, kay Mans Castro yan. Kaya nakakatawa po kayo mga congressman. Para lang po maidiin nyo yung mga Duterte, lalo po nyo nilulubog sa putik yung, makikita nyo naman po yan sa tunay na mga survey, no? Wag lang sa OctaArts. Wag lang sa OctaArts. Di ba? Yung mga tunay na survey, makikita nyo eh. Tumataas ba yung nyo sa ginagawa ninyo sa mga Duterte? Lalo nyo, magtapatan na tayo, lalo nyong dinidiin. Nag-platinum pa yung album, kita nyo? Lalo nyong dinidiin yung